Mga kananay, magandang tanghali. Luto tayo ng ating pananghalian mga kananay at 11 na. Kailangan na nating magluto ng pananghalian. At walang pasok ang aking chikiting patrol. Pero yung babae ko lang ang walang pasok at saka yung isa yung pamangkin ko walang pasok. Ayan mga kananay, bumili ako ng kalahating hipon. Isisigang ko na lang yan para medyo makaano naman lang na mainit na ano sa sikmura. Kaya yung mga bata pag may pasok prito, wala naman ibang babaunin kundi prito para kasi hindi naman pwedeng may sabaw, di ba mga kananay? Ayan mga kananay, nililinis ko yan, inihatak ko Che, nabubulol na naman. Hinahatak ko yung pinakabituka daw yan. Yan ang nasa batok ng mga hipon. Yan daw ang pinakabituka nila. Kaya hinahatak ko, maiitim sila mga kananay pag nahihila ko. Ayan. Maiitim sila. Ayan, ayan. Maiitim yung tsura nila. Kaya tsinaga ko na. Baka ko nga Ayan mga kananay, dahil nga walang pasok, magsabaw tayo para naman maiba. Mayroon naman silang mahigop na sabaw. Hindi tulad ng may pasok ang mga bata walang ibang ulam kundi adobo. Ganun, yung may sarsa, konti. Pero sa sabaw, hindi sila makabaon. Ayun mga kananay, nilagyan ko pakulo tayo ng tubig. Sibuyas, kamatis, pinagsama ko na at kumulo na nga siya mga kananay. Lagyan natin ngayon ng hipon. Ilagay natin mga kananay yung hipon. Ayan. At mapakuluan nga lang saglit yan. Alam nyo kananay, paminsan-minsan lang kami maghipon. Wala lang ako ibang maisip mga kananay. Ayan. Nilagay ko na yung okra, labanos, talong. Ayan ang ulam natin ngayon, siling green. Ayan. Haluin natin at yan ay pakuluin pa natin. Mga kananay, ang mga bata kailangan may sabaw dapat yan sa pagkain nila. Pero pag may pasok, nilagyan ko muna ng mga asin. Pero pag may pasok mga kananay, paano ba natin pagbabaunin niya ng may sinigang, may ganun? Siyempre mapanis, matapunan yung bata, di ba? Kaya ang gagawin ng kananay nyo, prito, adobo, almost ganun lahat. Halos araw-araw ganun. Ayan, tinakpan na natin mga kananay at kumulo na nga siya. Ayan. Kaya kailangan pag ganitong pagkakataon na to, magsabaw tayo para sila kahit papano makahigop ng sabaw. Ayan. Pinatay ko muna mga kananay ang apoy niyan, gawa na ang kangkong ay nakaano pa sa tubig. Mga kananay, ang kangkong pag nihuhugasan natin, kailangan lagyan ng asin. Ibabad natin sila ng mga 5 minutes na may asin para kung mayroon man dyan sa ng kangkong, ano man ang meron, aalis siya. Siya sa tubig. Ayan, lulutang siya. Maburiri. Ayan mga kananay, sinigang na hipon na. Konti na lang pang asim. Ayan. At pakukuluin pa natin yun ng konti. Ayan. Di makakahigop na yung aking mga estudyante ng konti kahit papano sabaw. Ayan mga kananay, kulong-kulo na siya. Diyos mio, ang sarap na niyan tingnan. Tikman muna natin kung tama ang ating panimpla. Ayan. Para mailagay. Ayan mga kananay, ang gamit ko na pang asim dyan ay kalamansi. Nagpiga ako ng kalamansi. Kalamansi lang inilalagay ko. Hindi yung sinigang sa palok. Hindi. Ayaw ng mga bata. Ayan, kalamansi. Asin. Tinimplahan ko uli ng panibago. Mas masarap talaga dyan mga kananay, patis. Kaya lang hindi talaga po pwede. Kaya yan na lang. At ilagay na natin mga kananay ang kalamansi juice. Ayan, kalamansi nagpiga ako, takpan. At tayo kakain at luto na nga yan. Maghahain na tayo. Ayan na mga kananay, kain na tayo. Ayan, makakahigop na rin sila sa wakas at tamang-tamat nag-uulan. Salamat sa inyong panunood mga kananay. Ingat po tayong lahat, may bagyo.